Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Isa na naman pong pagkakataon ang binigay sa atin ng Panginoon upang tayo po ay makapakinig ng salita niya at tayo po ay matuto ng mga katotohanan ng ating Diyos. Mga kapatid, isang gandang linggo ang binigay sa atin ng Panginoon. Sa unang linggo ng buwan ng Hulyo ay papasok na po tayo sa panibagong tema na kung saan pag-uusapan po natin ang mga bagay na nakakapagtanggal sa atin ng kagalakan. Upang sa gayon, pag nalaman po natin itong mga bagay na ito, ay may iwasan po natin at hindi po umaalis sa atin ang kagalakan ng Panginoon. Sa 4 po na linggong darating, samahan mo nyo, nawa po ako, upang sa gayon, sama-sama po tayong matuto at tumaas at mag-level up ang ating pananampalataya sa Diyos ngayong taon po na ito. Do you frequently feel that the world around you is in great rush? Nasubukan nyo na po ba na parang ang mga nangyayari sa ating paligid, ang bilis-bilis na para bang isang kisap mata lamang? Na para bang sumakay po tayo sa jeep o sa bus na kung saan yung sasakyan po napakatulin, napakabilis na to the point na gusto na po nating bumaba. Gusto na po nating magbayad agad kahit wala pa po tayo doon sa ating destinasyon. Naisip na po ba natin na medyo sana ang mundo ay magdahan-dahan sa panahon at sa kanyang oras? Kasi po ang mundo po natin ngayon ay talaga naman pong napakabilis. Tayong mga Kristiyano, ninanais po ba natin at hinihiling po natin minsan na medyo bumagal ang oras natin upang sa gayon ay magawa natin yung mga hindi natin nagagawa. Katulad ng pagsulat po, pagbibigay ng sulat sa mga mahal natin sa buhay. Yung mga picture po natin na pinaplano nating isabit sa ating mga pader na ilang taon na po nating pinlano. Pero hanggang ngayon, wala pa rin sa wall natin ng bahay. At wala pa rin picture frame hanggang ngayon. Yung iba po, na sobrang pagmamadali, pag kumain, ang bilis-bilis kumain. Ni halos hindi ma-appreciate yung ingredients ng pagkain niya, yung mga condiments at yung mga sabi nga, mga seasonings doon sa kinakain niya. Kapag naglalakad ng bahay, akala mo laging hinahabol ng aso dahil sa tulin ng paglalakad o kaya sa pagtakbo. Kaya mga kapatid, tingnan po natin, pag-usapan po natin sa oras na ito, bakit po ang buhay minsan ay napakatulin. Ang sabi po ng isang ministro, overspeeding is one of our generation's most common sicknesses, a thief that robs us of our happiness or joy. How we define overspeeding? Alam niyo po, yung overspeeding, yung salitang overspeeding, lahat naman po tayo nito makaka-relate kasi po hindi naman po mahirap intindihin yung salitang overspeeding. Lalong higit sa mga may sasakyan, sa may mga transportation na ginagamit, ay maiintindihan po natin agad. Kung sa car at sa ibang mga land transportation, ito yung sobrang bilis na pagtakbo nila or yung sabi nga speed beyond the given safety limit of the road. Yan po yung mga pagtatakbo ng sasakyan na higit-higit doon sa limit na binibigay ng daan. Halimbawa, sabihin 60 km, tumatakbo ka 80 km per hour, overspeeding ka nun. Dito po sa Amerika, mahigpit po sila dito sa overspeeding. At dito nga po sa Virginia, meron po silang pinaplano
ngayong buwan po na ito na gagamit daw po sila ng artificial intelligence para po mahuli lahat ng mga overspeeder na mga sasakyan. Kaya po ngayon talagang nagiging high-tech na ang mga daan po, lalo dito sa Amerika. Kaya po napakahigpit po nila dito. Ang sabi ko po rito, people also overspeed. Sa buhay natin, minsan we move at a pace that exhausts. Ibig sabihin po, lumalakad tayo o gumagawa tayo ng mga bagay na nakakapangpahina sa atin, nakakapagpapagod sa atin agad. Hindi lamang po sa ating katawan, kundi sa ating ding isip at lalong higit sa ating kaluluwa. Kaya po, no wonder, napakarami pong tao, lalo sa panahon natin ngayon, ang lahat ng bagay sa mundo ay napakabilis na. Hindi po sila makahabol, hindi po sila makasabay. At dahil po doon, napapagod sila. At kung wala po silang Kristo sa kanilang buhay, ang kanila pong solusyon ay yung pag-end ng kanilang buhay. O yung sarili nilang solusyon ng kanilang pinaiiral. Na para bang yung ibang mga tao nagmamadali, na parang malaging may hinahabol na deadline, parang laging may competition na sinasamahan, to the point that we don't know how to slow down or stop. Isa po ba tayo, mga kapatid, sa mga taong ito? Do we know how to slow down? Do we know how to stop sa buhay natin? Ang sabi po ng isang mangangaral, many people live for tomorrow, forgetting to live for today. And when tomorrow comes, they don't live for tomorrow either. Sa sobrang, ang mga tao ngayon, namumuhay sila para po sa future nila. Nakakalimutan na po nila yung present day. Nakakalimutan na po nila kung ano yung nangyayari sa kasalukuyan. Kasi masyado silang naka-focus sa kanilang goal, sa kanilang future. Ang sabi po dito nung binasa natin, forgetting to live for today, and when tomorrow comes, they don't live for tomorrow either. Pag dumating na po yung future nila, hindi pa rin sila na tatapos dahil po hanggang sa tuloy-tuloy po yung kanilang future. Laging future ang inaano nila, ang iniisip po nila. At hindi po sila nabubuhay sa kanilang kasalukuyang buhay. Mga kapatid, bilang mga Kristiyano, tinawag po tayo ng Panginoon upang magkaroon po tayo ng kagalakan sa buhay na ito. Hindi po tayo tinawag para maging malungkot. Hindi po tayo tinawag para humina at talagang sabi nga maging baliwala na yung buhay natin dito sa mundo. Sa katunayan, si Kristo po na ating pinaglilingkuran, bumaba po siya dito para bigyan po tayo ng pag-asa, bigyan po tayo ng buhay. Ang sabi niya po dun sa John chapter 10 verse 10, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Pansinin niyo po, isa po sa purpose ni Christ at pinaka-purpose ni Christ kung bakit po siya bumaba sa mundo ay para tayo pong mga tao ay bigyan ng buhay, bigyan ng second chance, bigyan ng pag-asa na mabuhay at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po ito yung blessing sa atin ng Panginoon habang nandito tayo sa lupa, na kung saan sa kabila na nangihina ang ating katawan, sa kabila na nagkakaroon tayo ng mga
problema sa buhay, ng mga trials, ay hindi po nawawala yung ating kagalakan. Hindi tayo basta-basta nag-give up. Hindi po tayo basta-basta nawawalan ng pag-asa. Dahil po ang tunay na pag-asa natin ay galing sa tunay na Diyos. Sa Romans chapter 15 verse 13, ang sabi rito, "May the God of hope fill you with all joy." Tingnan niyo po yan. Ang sabi ni Paul, ang Diyos ng pag-asa ay punan kayo o punuin kayo ng kagalakan at kapayapaan. Tingnan niyo po. Kaya tayo mga Kristiyano, mga kapatid, dapat po dito natin inaasa yung ating mga puso't isipan na magkaroon po tayo ng galak at kapayapaan sa puso. Dahil po pag yan ang naipasok sa ating puso't isipan, kahit ano pong bagyo, kahit anong problema sa buhay, kahit ano pang mangyari sa buhay po natin, hindi po tayo basta-basta mag-give up. Hindi po tayo basta-basta mawawalan ng pag-asa. Ang sabi pa sa Philippians chapter 4, verse 4, "Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice." Yung rejoice po, ano yan, verb po yan ng joy. Ibig sabihin yan yung action word ng joy. Sabi, mga galak kayo sa Panginoon palagi, sabi ng ating apostol na si Pablo. Ano po, at inulit niya, inuulit ko, magalak, sabi niya, magalak kayo lagi. Tingnan niyo po yan. Binibigyan din dito ni Apostol Pablo ang kagalakan dahil po alam ni Apostol Pablo kung gaano kahirap maging Kristiyano. Kung gaano kahirap na manahan dito sa mundo na punong-puno ng pansamantalang kasayahan, pansamantalang kagalakan at mga temporary na mga bagay na hindi naman ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya tayo mga Kristiyano, mga kapatid, tinawag po tayo upang tayo po ay maging magalak sa Panginoon. Mabuhay tayo na may kagalakan sa puso natin at sa ating mga isipan. Dahil kung wala po tayong kagalakan, mahirap po tayong makasunod sa Diyos. Mahirap po nating maunawaan ang mga salita niya. Kasi halimbawa nga, nagbabasa ka ng Bible, kung puro naman stress yung nasa isip mo, puro namang problema yung nasa puso mo, kahit anong basa natin sa Bible, hindi natin maiintindihan. At kahit gaano karaming prayer ang mamutawi sa ating mga labi, parang baliwala po yun kasi hindi natin maramdaman yung presensya ng Panginoon sa buhay natin. Hindi natin maramdaman yung promises ng Panginoon sa buhay natin. Kaya napakahalaga po mga kapatid na habang naglilingkod tayo, habang nabubuhay po tayo sa mundo, tayo po ay nabubuhay sa kagalakan. At ngayong oras po na ito, bibigyan ko po kayo ng dalawang bagay na nagnanakaw, nag-aalis sa atin ng kagalakan sa ating mga buhay. Ito po yung dalawang dahilan na major causes na kung hindi po natin to iiwasan, talaga naman pong manglulumo po tayo. Talaga naman po tayong sabi nga, magkakaroon ng spiritual depression. Kung merong depression dito sa mundo, magkakaroon po tayo ng spiritual depression na kung saan mas malala pa po ito sa stress. Alam naman po natin siguro kung ano yung depression. Bibigyan ko po kayo ng dalawa. Ang number one po na cause of overspeeding, na kung saan yung overspeeding, yung pagiging mabilis sa buhay na ito. Number one, misplaced priorities. Isa po sa nakakawala ng kagalakan sa ating buhay dahil sa ating pagmamadali sa buhay na ito. Nagmamadali po tayo kung tayo po ay nagkakaroon
ng maling prioridad o misplaced priorities. Laging lito, laging wala sa direksyon, laging wala sa focus. Mga kapatid, what are your priorities in life? Tanungin po natin yung mga sarili natin. Ano ba ang priority ko ngayon sa buhay na ito? Ano ba yung priority ko ngayon this year? As a parent, as a child, di ba? Yung mga anak, as a student, as professional. Ano yung mga priority natin? Ano yung mga gusto nating gawin sa buhay natin? As Christian. Ano yung priority natin as Christian? Namamali ba ang prioridad ng buhay natin ngayon? Nalilito po ba tayo? Ano ang inuuna natin sa ating buhay ngayon? Mas mahalaga po ba yung mga bagay na urgent, yung tinatawag na kailangan matapos agad? Yan yung kasi yung urgent eh. Pag sinabing urgent, kailangan sa anumang mangyari, kailangan matapos agad. Ang tanong, mas mahalaga po ba yun, mga urgent things sa buhay natin ngayon, kesa sa mga important at necessary things? Ang sabi po, dito sa Luke chapter 10, 41 hanggang 42, pakinggan nyo po. Martha, Martha, the Lord answered, "You are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her." Ito yung panahon na bumisita sila Christ at ang kanyang mga apostol sa bahay po nila Martha at nila Mary, na kung saan, syempre maraming bisita sila Martha, lito-lito na to si Martha sa kakain sa kitchen, ano? Siguro kung ano-anong mga niluluto niya mga pagkain. At ito namang kanyang kapatid na si Maria, na imbis tumulong doon sa kanyang kapatid na magluto, ay nandun po siya sa harapan. Siguro nandun siya sa bandang paanan ni Christ at nakikinig sa mga sinasabi ni Christ, habang yung kanyang kapatid ay ugaga na doon sa kusina magluto. Kaya dumating sa point na nagsumbong si Martha, sabi niya, "Panginoon, sabihin mo nga doon sa kapatid ko na tulungan ako dito sa pagluluto." Pero ano sabi ni Christ? Martha, isa lang ang mahalaga. At yun yung pinili ng yung kapatid na si Maria. Yung pakikinig sa akin, pakikinig sa kanyang mga salita. Tama naman si Kristo eh. Biruin mo, pwede ka naman magluto everyday. Pwede ka naman magluto 3 times. Sa Pilipinas nga, di ba? Tayo, kumakain 3 times a day. Nagluluto tayo dyan sa Pilipinas 3 beses halos sa isang araw. Nung time na yon, ang pinupunt ni Christ, sabi niya, ako hindi niyo makakasama araw-araw. Hindi niyo ako laging makakasama dito sa lupa. Kaya sabi niya, yung pinili ni Maria ay hindi yung aalisin sa kanya. Ano po? Alam ni Maria kung ano yung priority niya. At ang priority niya ay makinig sa salita ni Kristo. Sa mga pinagkakabalahan natin sa buhay natin ngayon, masasabi ba natin yung priority natin ngayon ay naka-align sa priority ng Diyos sa atin? Ang sabi ko po rito, we must be free of living in a hurry or always racing against the time. Sino po sa atin dito ngayon, sa oras na ito, ang laging nagmamadali, laging parang may hinahabol at may humahabol sa kanila? Na para bagang lagi silang nauubusan ng oras. Lagi silang nauubusan ng isang araw. Psalms chapter 46 verse 10, ang sabi rito ni David, "Be still," no, sa kanyang song. Ang nagsasalita po dito yung Panginoon. "Be still and know that I am God.
I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Tingnan niyo po. Be still. Matuto po tayong mag-slow down. Matuto po tayong huminto. Baka meron pong ipinapaunawa sa atin ng Diyos na kung hindi po tayo hihinto, hindi tayo babagal, ay hindi po natin maunawaan po yung bagay na yon. Sa buhay po natin, minsan kailangan po nating bumagal para makaunawa po tayo ng mga sinasabi ng Panginoon. Ang laging nagmamadali ay madali rin pong maligaw. Madali rin pong madisgrasya. Diba? Yung mga sasakyan, pag laging nagmamadali, prone yan sa aksidente. Okay? Yung pag nagmamadali ka, imbes na yung exit mo malapit na sa kakamadali mo, nalagpasan mo na yung exit mo. Hindi ka na tuloy naka-exit. Iikot ka na naman. Kaya, napakahalaga po mga kapatid, sa ating mga Kristiyano, matuto po tayong bumagal, matuto po tayong mag-check ng ating mga priorities, mag-align ng ating mga priorities na align sa will ng Panginoon. Seek the Lord guidance in setting our priorities. Priority natin kung ano man, isang taon, isang buwan, isang araw, o anumang oras. Kasi meron naman po tayo kanya-kanyang mga iniisip na priority. Sabi nga po dito sa Psalms chapter 37 verse 23, the Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. Kapag tayo po pala hinahayaan natin ng Diyos na siya po ang manguna sa ating mga priorities, siya po ang manguna sa buhay natin, siya po ang number one nating maging prioridad sa buhay natin, tutulungan po tayo ng Panginoon na maging maayos yung mga lakad po natin. Proverbs chapter 3 verse 5 hanggang 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and sabi rito, and He will make your paths straight. Kapag ang Diyos po pala ang priority natin sa ating buhay, susunod na lang po lahat ng mga ibang priority natin. Pamilya natin, asawa natin, mga anak natin, trabaho natin, at kung ano-ano pa. Kasi minsan, ang isang Kristiyano, imbes na si Lord ang pinapriority yung asawa, ang pinapriority yung mga anak, ang pinapriority yung trabaho. Kaya nagkakaletse-letse ang buhay. Kaya mga kapatid, lagi nating tandaan, sa buhay na ito, lagi natin pong iprioridad ang Diyos. Sapagkat kung siya po ang pinagkatiwalaan natin sa buhay na ito, ang sabi nito sa talata, He will make your paths straight. Hindi na tayo mga dadaan sa mga liko-liko, baku-baku, at nakakalitong daan. Kundi itutuwid tayo ng Panginoon at gagawin niyang pantay yung ating mga daanan. Para di masayang ang oras at lakas natin sa paikot-ikot at laging nagmamadaling buhay, humingi tayo ng gabay sa Panginoon at tutuwirin niya ang ating mga pag-iisip, magiging magaan ang ating mga pakiramdam, nababawasan ang stress at sakit sa ulo sa buhay kapag inuuna natin ang Diyos sa ating mga priorities. Pag ang Diyos ang nanguna sa atin, tutuwid ang landas, magiging diretso ang daan, magiging malinaw ang pag-iisip. Makakatulog po tayo na mahimbing sa gabi at hindi na tayo magmamadali sa ating buhay. Let go and let God. Number 2, na bagay na nagiging sanhi o nagiging dahilan ng pagkawala ng ating kagalakan dahil sa pagmamadali, pag masyado tayo nag-overspeed sa buhay. Number 2 is time mismanagement o yung maling paggamit ng oras.
Sabi ko po rito, God has given us same time every day. Everyone has 24 hours a day. Ito pong 24 hours a day, kung babalikan po natin yung Genesis, yung creation, ito pong 24 hours a day na to, ay hinahati po to ng araw at gabi. Pero minsan, ang iba sa atin, yung buong araw, yung buong 24 hours, ginagawang day, ginagawang araw. At yung iba naman po, yung kanilang 24 hours, ginagawa naman pong gabi. Ano pong ibig sabihin dito? Yung ibang tao na buong araw nila, halos nag-work na lang sila, hindi na natulog, hindi na kumain. At yung iba naman, ginagawa nilang gabi yung buong araw nila dahil tulog po sila ng tulog. Marami sa atin mismanage ang oras tapos magmamadali kapag malapit na ang deadline. Tayong mga professional, yung mga estudyante, may mga kailangang tapusin. Pero minsan inuuna natin yung sarap, yung ligaya, yung mga pagbubulakbol, inuuna natin ang pahinga. At saka mag-aapura pag last minute na yung dapat natin gawin. And then, ang susunod na mangyayari, mag-overspeed na tayo sa buhay natin. We become busy, wala na tayong time kay Lord, wala na tayong time sa family natin, nagiging killjoy na tayo sa ating mga kaibigan. Why? Kasi may tinatapos tayo na dapat hindi naman sana kailangang madaliin. Kasi kung nasimulan po natin sa tamang oras, ay hindi dapat tayo nagmamadali. Within 24 hours, mga kapatid, tandaan po natin to, lahat po tayo may 24 hours kasi nandito tayo sa Earth. Buti na lang, wala po tayo sa Jupiter. Kasi ang isang araw sa Jupiter, kung di ako nagkakamali, 9 hours lang. Isipin niyo po yung 9 hours sa laki-laki ng Jupiter. Pero tayo po, binigyan ng Panginoon bawat isa sa atin ng 24 oras para mabuhay sa isang araw. At alam niyo po ba, sa loob na yun, sa loob ng 24 hours, napakarami po natin pwedeng magawa. Napakarami natin pwedeng matutunan. Napakarami po natin pwedeng mapuntahan na lugar. Kung kayo po ay mahilig maglakad, mahilig pumasyal sa iba't ibang mga, lalo na sa mga nature, di ba? Makita yung mga nature. Katulad po ako at saka ng aking asawa, mahilig po kami pumunta sa mga nature places, yung mga gubat, yung mga ilog, ayan. Yung mga bulaklak. Kaya mas na-appreciate po namin ang creation ng Diyos. Tayo po, napakarami po nating time, araw-araw. Biro mo 24 hours per day. Pwede ka pong matuto maggitara, pwede kang matuto kumanta. Yung mga hindi mo pa alam na mga bagay last year, pwede mong gawin. Pwede mong pag-aralan. Lalo na ngayon, halos lahat ng mga bagay pwede na nating makita sa social media. Matutunan yung mga bagay na hindi natin alam. Kung gusto mo magsimula mag-aral ng mga languages, pwede. May mga basic teaching sa online, di ba? Kung paano maglagari, kung paano maggawa ng maliit na bahay-bahay. Di ba lahat nasa social media, mga kapatid. Kaya nasa atin na yun kung paano natin i-manage yung oras natin. Paano natin i-manage yung oras natin sa ating sarili, sa ating pamilya, at especially sa ating Diyos. Pagdating ng panahon, the Lord will ask us on how we manage our time on earth. Ano kaya ang ating response sa Kanya? What would we respond to God? Sabihin po natin na sobra po tayong nagtrabaho o sobra po ba tayong natulog, wala tayong na-accomplish. Yung iba sa atin sobrang tulog, daig pa yung yung buhaya, 'di ba? Yung buhaya pag
pag malamig na, nag-hibernation na yan eh. Hindi na siya gumagalaw, naka-steady lang yung buhaya. May mga tao minsan, sobrang tulog ng tulog kala mo nag-hibernate. Pag sinabing nag-hibernate, yung mga hayop kasi po na nag-hibernate, hindi sila kumakain ng for how many months. Nai-stuck po sila doon. Ang tawag po doon, hibernation. Yung iba, yung tulog ng tulog walang natatapos sa buhay. At hindi lamang po physical na tulog to. Ibig sabihin, pati yung mental natin natutulog. Wala tayong naiisip na gawin. At nagiging playground tuloy ni Satanas yung ating utak. Yung iba naman po, sobrang workaholic, hindi na napapansin yung mga loved ones sa buhay nila. Yung mga memories na dapat na-build kasama ng kanilang pamilya. Dahil sa sobrang kabisihan sa kanilang pagtatrabaho, nakakalimutan na po. Yung mga pangako na ang tagal-tagal ng naipangako hanggang ngayon, nakapako. Give yourself a time for everything. Because life is about balance. Lalo na po tayo mga Kristiyano. Hindi po tayo tinawag ng Diyos para maging imbalance yung ating buhay. Dapat nga po tayo yung mga modelo ng balansyadong buhay. Tayo po yung mga modelo ng merong spiritual life, spiritual body, physical body, mental, at kung ano-ano pa, na lahat balansyado. Hindi yung oo nga, malakas ka nga sa spiritual, yung physical naman natin, hindi natin inaasikaso, hindi natin inaayos. Kaya tayo po ay tinawag para maging manager ng sarili nating buhay. God has made us to enjoy the blessings that He is giving us every day. At kasama na dyan, yung bawat oras natin dito sa lupa. Ephesians chapter 5, 15 hanggang 16, ang sabi rito, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Ang sabi ni Apostol Pablo, maging matalino kayo, huwag kayong maging mangmang. Mag-ingat tayo kung paano po tayo mamuhay. Dahil po ang mundo natin na ginagalawan, ang mundo po natin na tinitirahan ay pasama ng pasama. Ang mga araw na darating, hindi na po yan magiging maputi. Pasama po ng pasama. Kaya wala na po tayong ibang maasahan kundi ang pagliligtas sa atin ng Panginoon. Kaya ngayon pa lamang po matutunan na natin i-manage ang ating time, i-manage ang ating priority, and then hindi po tayo mag-overspeed sa buhay na ito. And then, hindi po tayo mananakawan ng kagalakan sa ating buhay. Manage your time wisely before you run out of time to manage it. Psalms chapter 90 verse 12, ang sabi po ni David, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Alam nyo, kaya minsan mas maganda yung aware tayo sa ating edad, aware tayo sa nangyayari sa ating panahon. Kasi po, yung mga walang pakialam, di ba minsan may mga 60 years old na, sige, talagang nakikipag-inuman pa rin, nakikipaglaklakan pa rin dyan, na hindi niya alintana na ang tanda niya na pala. Minsan may mga tao, yung mga ginagawa nila, hindi bumabagay sa kanilang edad. Kaya mga kapatid, matuto po tayo, maging aware po tayo sa mga bagay na ito. Huwag po tayong nagmamadali sa buhay, kundi hayaan natin ang Diyos ang manguna sa atin. Upang sa gayon, matutunan po natin mag-slow down o kung kailangan huminto. At bilang konklusyon mga kapatid sa ating mensahe, ang sabi ko po rito, life is short, but that does not mean
we should rush through it. A hurried life often causes us to miss God's presence, His peace, and the joy He desires for us. Instead, be still and trust in the Lord. Walk at His pace, not the words. When you surrender your plans and your time to Him, He will direct your paths, strengthen your steps, and lead you with wisdom. As you walk faithfully with Him each day, your heart will be filled with peace. Your life will reflect His purpose, and you will rejoice in His goodness and grace. Maraming salamat mga kapatid sa oras na binigay niyo po sa oras na ito. Nawa ay marami po tayong natutunan sa maikling mensaheng ito, at nawa ay manguna po sa atin ang Panginoon sa darating na naman na linggo. God bless po sa inyong lahat, at ang kapayapaan nawa ng ating Panginoon at ang kagalakan niya ang sumating lahat. Amen.